Official na nakapasok ang Lakers sa 8th seed at muli nilang kakaharapin ang New Orleans Pelicans para sa play-in games sa Wednesday alas 7:30 ng umaga. Dapat naman matuwa ang Lakers fans dahil si Anthony Davis na nagkaroon ng injury sa 4th quarter ay kinumpirmang maglalaro siya sa play-in games versus Pelicans. So nothing major daw sa kanyang injury. Kinull out niya naman si Larry Nance Jr. sa pagtulak sa kanya at sinasabing mapanganib daw ang play na yon. Bukod sa Lakers ay maglalaro din ang Sacramento Kings versus Golden State Warriors sa alas 10 ng umaga. At sa April 18, Miami Heat versus Sixers na susundan ng Atlanta Hawks versus Chicago Bulls. So yan ang mga match-up sa play-in tournament. Nagbigay naman ng assessment si LeBron James para sa kanilang 2023-24 NBA season. Ayon kay LeBron James, nagkaroon daw sila ng magandang season dahil nanalo sila ng 47 games, mas mataas kaysa last season kung saan nanalo lamang sila ng 43 games. Dinagdag pa ni LeBron na mas maganda ang kanyang pakiramdam physically ngayon heading into the postseason kaysa last season. Pinuri din ni Darvin Ham si LeBron James for setting the tone. Lalo na ang kanyang depensa dito kay Zion Williamson, mga amigo. Wala daw excuses para sa ibang ka-teammate ni LeBron James, lalo na kapag ganon ang ipinapakita ni LeBron sa depensa sa isang bata at athletic na player. Nakaset na ang stage para sa play-in games at gaya ng sinasabi natin, kung mananalo dito ang Lakers versus Pelicans, paniguradong Denver Nuggets ang kanilang unang kakaharapin sa playoffs. Alam naman natin na talagang bigatin ang laban na ito, mga amigo, kung saan last season ay hindi man lang pinaisa ng Nuggets ang Lakers at kahit ngayong regular season ay hindi pa rin nakaisa ang Los Angeles Lakers. So ang tanong dyan, nakahanap na ba ng paraan ang Lakers para mapigilan ang Nuggets at maipanalo nila ang series? Well, gaya ng sinasabi ko, ang X-Factor para sa Los Angeles Lakers ay walang iba kundi si D'Angelo Russell. Kapag okay ang shooting ni D'Lo, paniguradong mananalo ang Lakers at kapag maalat ay lalo siyang mai-expose sa Nuggets sapagkat siya ang gagawing asintahan ng offensive player. Big lineup ang Nuggets, bukod pa doon, mahirap din mapigilan si Nikola Jokic dahil sa kanyang shooting at passing skills. Mas disadvantage pa para sa Lakers kapag dinouble team nila itong si Nikola Jokic dahil may maglilibre nga na kakampi. Wala silang katulad ni Dwight Howard na kayang pigilan si Jokic ng mag-isa. In short, para manalo sila, dapat maging efficient ang kanilang shooting. Kaso ang problema, malupit din ang perimeter defender ng Denver Nuggets kasi andyan nga itong si KCP. Ayon naman kay Skip Bayless, Lakers daw ang mananalo sa series na ito kung sakali magkaharap nga ang Nuggets at Lakers dahil andyan nga si LeBron at kapag hindi nag-step up itong si LeBron ay andyan naman daw itong si Austin Reeves. So ano ang masasabi niyo, mga amigo, sa sinabing ito ni Skip Bayless?